a blessed good morning sa bawat isa po sa atin. At kasiyahan po sa akin na makita po yung mga taga CIY Mabalacat. Lahat po ng CIY Mabalacat, taas ang kamay, wagayway. Alam mo, natutuwa po ako na makabisita uli po sa inyo. Ano po? Madalas po nasa CIY Magalang po ako. Sabi po ni Bishop, pasyal muna daw po ako sa Mabalacat. Kaya po ako'y naririto. Thank you, Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang ating pong pagsamba. Alam niyo po, kapag meron pong gustong gawin ng Diyos sa isang panahon, lagi po siyang naghahanap ng lingkod niya. At kanya pong ipinapahayag sa kanya yung gusto niyang gawin sa panahong pong yun. I remember Abraham. Nung si God po gusto niyang gumawa ng nation, tinawag niya si Abraham. And the rest is history. Sa pamamagitan po ng 12 tribes of Israel na nanggaling kay Abraham, lumitaw ang bansang Israel. Nung gusto pong magpanibagong lahi ng Diyos sapagkat ang mundo'y sobrang sama na, tinawag niya si Noah. Ang sabi niya, gumawa ka ng malaking bangka at isakay mo lahat ng mga pares-pares na hayop at ang buo mong pamilya. Nung balak pong iligtas ng Diyos ang mga Israelita sa bansang Egypt sa kanilang pagkakaalipin, sino tinawag niya? Tinawag niya si Moses. At ang sabi niya, free my people, and the rest is history. Nung gumawa po ng pagpapasya si God na sagipin niya ang buong sangkatauan dahil sa kasalanan, sino po tinawag niya? 12 alagad, and the rest is history. Hanggang makarating sa atin ang mabuting balita. At nakilala natin si Jesus, praise God. Amen? Ng ating pong pagsamba is more than a ritual, is more than a ceremony. Totoo yung ating pagsamba sapagkat totoo nating naranasan po ang Diyos. Lagi siyang naghahanap ng mga lingkod niya. At pagkatapos sinasabi niya sa mga lingkod niya kung ano ang kanyang gustong mangyari sa kanya-kanyang panahon. And I do believe ang ating pong bishop ay lingkod ng Diyos. Amen? At ang sabi po ng Lord sa ating bishop that the year 2025 is the year to arise and build. No? This is our topic this morning. Pag-uusapan po natin. No? Ito po sinishare ni Bishop sa atin. That 2025 is the year to arise and build. Ano po ibig sabihin nito? Bago po dumating kasi yung Thanksgiving no, sa Maine, pinorward na po ni Bishop sa akin. Yung po kanyang PowerPoint. Sabi niya, Pastor, please pray for me. Yung talagang boses ni God marinig ko. So, hindi ko na po mahintay yung Sunday, pumunta po kami ng Maine. Gusto ko lang marinig kung anong word ng Lord sa 2025. And the Lord is so good and gracious. Tamang-tama, akmang-akma sa pangungusap ni God. Ang sabi po ni Bishop, that the year 2025 is the year to arise and build. Pakisabi po sa katabi mo, arise and build. Ano ibig sabihin ng arise and build? Ang ibig sabihin po niyan, sa taong 2025, we will be more useful to God. You will arise, you will build, you will do something for God. You will do something for His kingdom. May gagawin ka. Pakisabi sa katabi mo, may gagawin ka para sa Diyos sa 2025. You will arise, you will build, you will do something for God. You will be more useful for God. At lahat po ng gustong maging kagamit-gamit kay God sa taong 2025, taas ang kamay. Magsabi po ng malakas na Amen. Amen. Pakisabi sa Lord, Lord, ako po yan. Kung ginamit po tayo ni God ng matindi noong 2024, umanda po kayo, mas gagamitin tayo ng Diyos sa taong 2025. Bakit? You will build something for God. You will arise for God. Now, may mga pictures po akong ipapakita sa inyo sa screen, ano? And please participate kung nakaka-relate po kayo sa mga ipapakita ko po mga pictures. Pasensya na po kayo sa mga millennials, baka po hindi kayo makarelate. Pero sa abot po ng makakaya ko, i-discuss ko ng kaunti. Okay? Please, pakita po yung mga pictures. Sa tingin po ninyo, ano yan? Walkie-talkie. Actually, yung pong unang cellphone na na-invento.
I think mga 1970s nung lumabas po yan. At sobrang mahal niya. Kung ikaw ay importanteng tao, kamukha ng isang doktor, dapat meron ka niyan. At mga piling tao lang po ang may meron po niya. Next po, yan. Sino po nakaka-relate niyan? Mga pinanganak po ng 70s, 80s, 90s, cassette tape. No? Para ka makapakinig ng mga paborito mong artist, so kailangan meron kang cassette tape at cassette player. Ano po? And of course, sino nakaka-relate po niyan? Betamax player. Taas ang kamay ng nakakaunawa ng Betamax player. Sorry mga millennial. Para po kayong makapanood ng mga pinikula nung panahong pong yan, dapat meron kayo niyan. So meron po kayong tape na nirerenta sa mga video rentals and then ipapasok nyo po doon sa block na rectangle pong yon at i-connect yan sa TV tapos mapapanood nyo na si Fernando po Jr. Isang bala ka lang. And of course, yung hindi pa, yung isa pa sir, yung rewinder, meron ba? Meron pa po niyan, yung tinatawag na rewinder. Yung right etiquette o yung tamang pag-uugali, pag isosoli mo na yung Betamax player doon sa video rental, ang gagawin mo? I-rewind mo muna. Kasi pag sinoli mo yan na hindi naka-rewind, nakakunot yung ale na nagbabantay ng video rentals. And last, yan, sino po nakaka-relate niyan? Walkman! Opo. Yun yung isa sa mga high-tech technology, no? Noong panahon ng 70s. Pag meron ka niyan, ibig sabihin, in na in ka. Sinasaksak yan sa may belt dito, tapos sinasalpak tapos pasayaw-sayaw ka na parang may sariling mundo. Praise God. Na bakit ko po sinasabi o bakit ko pinapakita yung mga bagay pong yan? Because once upon a time, those things are very useful. But today, they are useless. Not unless meron kang museum, no, pwede mong magamit. Pero today, they are useless. Ano po? Bakit ko po yan sinasabi? Bakit ko po yan pinapakita sa atin? Ayaw nating matulad sa mga gamit pong yan. That once upon a time, we are useful to God, and then we will become useless to God. Ano po? Hindi po nangangahulugan na ginamit tayo ng Lord noong 2024 ay automatic na gagamitin pa rin po tayo ng Diyos sa taong 2025. Kung hindi tayo magbabantay, kung hindi tayo mamamatay sa ating sariling kagustuhan at yayakapin ang kalooban ng Diyos, there is always a tendency, that you will be useless to God. Ano po? At ayaw po nating mangyari yan sa taong 2025. Pakisabi sa katabi mo, ayaw kong mangyari yan. Yung ginamit ka ni God once upon a time, and then suddenly, hindi ka nagagamitin bigla ng Panginoon. Ano po? Isa po sa clear evidence, clear, powerful evidence, ng isang taong pinatawad lahat ng kanyang kasalanan. Lahat po ng pinatawad, lahat ng kanyang kasalanan. Magsabi ng amen. Isa sa clear, powerful evidence ng isang taong pinatawad lahat ng kanyang kasalanan, nakaranas ng kanyang biyaya, grace. Pakisabi po sa katabi mo, biyaya, grace. Meron pag isang toddler, patulog na sila ng kaniyang nanay, at bigla siyang tumayo sa kama. Ang tanong po niya sa nanay niya ganito, Mommy, how come you marry Daddy? Gulat po yung magulang. Bakit mo naman naitanong yung anak? Because Daddy looks poor. Tawang-tawa po yung nanay sa kanya pong anak. And then the following day, kinwento po ng kanyang asawa, yung nanay sa tatay. Bakit daw kita pinakasalan? You look poor. Tawang-tawa po sila. Alam niyo po, pakitingin niyo yung asawa po ninyo. Sige po, kunya yung asawa, pakitingin niyo po. Hindi ba hindi kayo bagay? Nakapanood na po ba? Karamihan ng ikakasal. Kung minsan napapatanong yung mga guests, how come? Paano nangyari yan? Kaganda-ganda ng babae, pero yung lalaki ganyan itsura niya.
Pakitingin niyo po uli yung asawa po ninyo. Hindi ba hindi bagay talaga? Langit siya, tayo, putik tayo. Pero sa kabila nun, gusto ka pa rin niya. Mahal ka pa rin niya. That is grace. Alam po ninyo, hindi tayo bagay sa Diyos. Banal siya, holy siya, righteous siya. Samantalang tayo, putik tayo. Para tayong basahan sa harapan ng Diyos. Pero ganun pa man, buri, nakatapamuri ni nga pong Ginoo. Gusto pa rin tayo ng Diyos, mahal pa rin tayo ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat. That is grace. Yung hindi tayo karapat-dapat, pero pinipili pa rin tayong mahalin, gustuhin ng Panginoon. Actually, wala kang bagay na magagawa sa mundong ito na hindi ka gugustuhin ni God. Kahit anong gawin mo pa, gusto ka pa rin ng Diyos, mahal ka pa rin ng Diyos. That is grace. Lahat po ng nakaranas ng grace, ng pag-ibig, ng kabutihan ng Diyos, they have a burning desire to serve God and to bring glory to His name. Can I have an amen? Lahat po ng nakaranas ng biyaya ng Diyos, itaas ang kamay. Lahat po ng nakaranas ng grace, kabutihan, pagpapala, biyaya ng Diyos, lagi pong may burning desire sa puso nila na paglingkuran ang Panginoon. I remember the prodigal son. Ano po? Matapos pong kunin ang kanyang kayamanan, no? Bastusin ang kanyang magulang, nang wala na po siyang makain. Ang sabi, babalik ako sa aking tatay. At sasabihin sa kanya na nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa kanya. Ano po sabi niya? Ibilang na lang ninyo ko bilang isang alipin. There is always a burning desire to serve God. Naalala ko rin po si Haring David na matagumpay na siya. In Psalm 116 verse 12, ano pong sabi ni David? Sabi po niya, how can I repay you, O God, for all the good things you have done? Paano kita masusuklihan? Paano kita mababayaran sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa akin? Mga magulang ko at kapatid, lagi pong may bawi ang tao sa Diyos. Sa lahat ng nakaranas ng kanyang pagpapatawad, nakaranas ng kanyang kabutihan, ng kanyang biyaya, at ng kanyang pagpapala. Laging may bawi ang tao sa Diyos. Pwede pong pakitingin niyo po uli yung katabi niyo at pakisabi sa kanya, may bawi ka na ba sa Diyos? Come. Laging may bawi ang tao sa Diyos. Now, how to be more useful to God this 2025. Lahat po ng gustong bumawi sa Diyos, taas ang kamay. Para sa atin po ito, para makabawi sa Panginoon. Ano po? How to be more useful to God this 2025. Actually, mga basic po ito na lagi na natin itong naririnig. Pero we need to be reminded by this. Ang sabi nga po ng mga matatanda, ang paalaala ay gamot sa mga nakakalimot. Ano po? Number 1, how to be more useful to God this 2025. Number 1, you need to desire it. You desire it. The first step to be used by God is to desire it. Yung unang hakbang para magamit ng Panginoon ay nasahin mo na gamitin ka ng Panginoon. Lahat po ng taong matitinding ginamit ng Diyos sa iba't ibang panahon, read the history, read the Bible. They have one thing in common. Lahat sila, they have a burning desire to be used by God. Meron silang nag-aalab na pagnanasa na magamit po ng Panginoon. Familiar po ba kayo sa pangalang John Wesley? Siya po yung nagpasimula ng revival sa Wales Island. I think mga 1739 nung mangyari pong ito, itong revival pong ito. Isang araw po,
meron pong field trip yung mga estudyante. At kasama po sa field trip nila yung spiritual side. Pumunta po yung mga kabataan, no, doon sa bahay ni John Wesley. At pinaikot po doon sa bahay hanggang doon sa kwarto nila. Tapos napansin po ng mga bata, may dalawang butas sa carpet sa kwarto po ni John Wesley. At ang sabi po ng mga estudyante, Teacher, bakit po may dalawang butas dyan sa carpet? At ang sabi po ng teacher, diyan lumuluhod si John Wesley. Diyan nananalangin si John Wesley. Kaya nagkaroon ng revival sa Wales Island. Ang kwento po ng Wales Island, yung mga taberna, yung mga beer house ay nagsara. Mga bahay, ahaliwan, mga sugalan nagsara. Yung mga tao po umiiyak, hindi nila mapaliwanag bakit nila hinahanap ang Diyos. At ang mga simbahan ay napuno ng mga tao. Ang mga tao nagsisi at lumapit sa Panginoon. Revival lang nangyari. Nung patapos na po yung field trip, binibilang po ng estudyante, ng teacher, yung estudyante niya, kulang ng isa. Inikot niya po yung bahay ni John Wesley. Wala pa rin siyang makita. Hanggang pumanik siya dun sa kwarto. Nakita niya ang isang young people, kabataan, bata, nakaluhod. Kung saan mismo nakaluhod si John Wesley. Ano pong prayer niya? Oh God, do it again in my generation. Sabi po ng bata. Alam niyo po ba kung sino yung batang yon? Walang iba, kundi si Billy Graham. The greatest evangelist na napalitaw ng bansang Amerika. Alam niyo po ba kung bakit napagpala ang bansang Korea? Sapagkat in-invite nila yung batang ito. Nung mahirap pa po yung Korea, nag-preach sa isang napakalaking park. Pumunta lahat ng church. At binless ang bansang Korea. Ngayon po ang bansang Korea, isa sa pinakamayamang lugar. Si Billy Graham nagdala ng maraming pagbabago. Kung saan man po siya napupunta, ang daming revival, ang daming mga souls ang nailalapit po niya sa Panginoon. Saan nagsimula yon? A burning desire to be used by God. Pakitingin niyo po yung katabi niyo, nag-aalab ba siya? Meron bang pagnanasa sa puso na magamit ng Panginoon? Alam niyo po, your desire to be used by God is the starting point of everything. Lahat ay nagsisimula sa isang simpleng pagnanasa. Ako po'y panganay sa magkakapatid. Insert ko lang po, may konti pa akong oras. Nung ako po'y na-born again, that was 2003, mga 20 years ago. Ako po'y sobrang mahiyain. Kapag meron pong bisita sa bahay, hindi ko kayang tumagal na nandun sa sopa, na nandun din siya. Aalis po ako. Pero nung na-born again po ako, nagkaroon ako ng matinding pagnanasa na paglingkuran si God. At sa sobrang tindi po ng desire ko, pumupunta ako sa bukid. Pag-list ko po yung talahib. Wala akong pakialam kung may ano doon, kung may ahas doon. Iikutan ko po yung talahib at umuluhod po ako. Nasa kamay ko, sabi ko, Lord, gusto ko pong mangaral. Kaya lang, mahihain po ako. Tanggalin po niyo to. Lord, grant me great wisdom. Sabi ko. And that was 20 years ago. Ngayon po, nakakaharap ako ng diretso sa inyo. By the grace of God, nakita ko po, nagsisimula ang lahat ng bagay sa simpleng pagnanasa na magamit ng Panginoon. Nung panahon po, na ang Juda po ay tumalikod po sa Diyos. At si God naghahanap po siya ng taong susuguin niya para magsilbing propeta para sa bansang Juda. Meron pong isang lalaki na 20 years old na ang pangalan ay Isaiah. Ang sabi po niya sa Isaiah chapter 6 verse 8, nung nananawagan po si God, sino yung susugo ko sa bansang Juda? Ang sabi po ni Isaiah, here I am, Lord, send me. And the rest is history. This verse is described that Prophet Isaiah volunteering to serve the Lord in response to God's call.
Isaiah's response to God's call resulted him becoming a prophet, an ordinary 20 years old boy. Ginawang propeta ng Diyos. And delivering God's message to the people of Judah. Because of that, nagdala ng matinding revival si Prophet Isaiah sa bansang Judah. Isaiah's ministry was successful in bringing hope to the people of Judah and foretelling the coming of the Messiah. Nagdala po siya ng pag-asa sa bansang Judah. At inuhula niya na merong darating po na Mesiyas. Isisilang sa sabsaban, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Lahat ay nagsisimula po sa isang simpleng pagnanasa na magamit po ng Panginoon. Naalala ko po yung pangalang Zacchaeus in Luke chapter 19 verse 3, yung pong pandak na pilit pong pinagsikapan niyang makita at makilala si Jesus. That was in verse 3. No? Sabi po sa verse 3, pinagsikapan niyang makita, hindi lang basta makita. Madami po kasi sa mga tao, noong panahon yan marami, no? Nakikiisyoso lang. Pero isa lang yung may malalim na pagnanasa. Hindi lang siya makita, kundi para makilala. Parang yung katabi mo, hindi lang po yan nakikiisyoso. Nandito yan para makilala ang Diyos. Hindi lang para makita, kundi makilala ang Diyos. Alam niyo po ba kung sino yung pumalit kay Judas? Si Matias. And according sa mga Bible scholar, si Matias ay walang iba kundi si Zacchaeus na pinalitan sa pangalang Matias. Si Zacchaeus ang nagkumpleto ng 12 disciples. Paano po nagsimula? Desire na makilala at mapaglingkuran ang Panginoon. Ano po? Now, number 2 po, how to be more useful for God this 2025. Number 2, prepare yourself. Ihanda mo ang iyong sarili. Pakitingin yung katabi mo, ihanda mo ang iyong sarili. You value spiritual preparation. Pahalagaan mo yung spiritual na paghahanda. Pinapahalagaan mo ang panalangin, pinapahalagaan mo ang pag-aayuno. Tayo po'y nasa 7 araw ng ating prayer and fasting. Lahat po ng nasa prayer and fasting, magsabi ng amen. Lahat po ng excited sa prayer and fasting, magsabi ng amen. Alam niyo po, magandang idudulot sa atin ang prayer and fasting. We will abstain to obtain. Marami tayong hihindian sa buhay. Pag yung gusto ng laman, para po yung gusto ng Diyos ang maranasan natin. Ano po? Pinapahalagaan natin ang pag-aayuno, ang pagsamba, ang salita ng Diyos, at ang kanyang kalooban. Ano po? Alam niyo po, ang Arise and Build, or the year to be more useful for God, demands a right preparation. Naghahangad yan ng tamang paghahanda. Hindi yan basta mahuhulog na lang sa langit and then sasaluhin natin lahat. Hindi po. Nagdidemand siya ng tamang paghahanda. Ano po? Sabi po sa Joshua chapter 3 verse 5, ang sabi po ni Joshua, then Joshua said to the people, sanctify yourself. In other words, ready yourself. Ihanda mo ang iyong sarili. For His purpose, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. You see, my brothers and sisters in Christ, our readiness will make room to our usefulness in the ministry. Kapag ready ka, kapag handa ka, gagawa yan ng daan para maging gagamit-gamit ka sa Panginoon. Tinawagan po ako ni Bishop kahapon. Sabi niya, Pastor, palit muna tayo. Ano kaya hindi ako ready? Ano po? Pero Bishop, aluhan na lang. Iba na lang po yung dalhin nyo. Kaya mahalaga, ready tayo. Ito po yung isang bagay na nakita ko po kay Bishop. At saka po sa mga pastors natin. Wala silang sinasayang na panahon.
Kuminsan nga po, nung maliliit pa sila Joy, nandun po kami. Kuminsan nakakatulog na lang si Bishop, nakagano na, Bible na po ito. Wala talaga siyang sinasayang na sandali. Lahat ay paghahanda para po kay Bishop. No wonder kung bakit po dinala siya ni God sa ganito pong level ng paglilingkod. Kasi bakit mapupunta lang yung opportunity sa'yo kapag ready ka doon sa opportunity ibibigay ng Lord sa'yo. Pero pag hindi ka ready, mapupunta yan sa iba. Can I have an amen? And month of January is our prayer period. Napansin po ba ninyo? So tuwing darating ang bagong taon, ang January, inihahanda natin ang buong taon para saan? Para mag-diet. Hindi po, it's more than that. Inihahanda natin ang ating sarili to be more useful for God. Can I have an amen? Kaya tayo nag-abstain to obtain, paggamit ng Panginoon. Maihanda ang ating sarili sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Ano po? Pakisabi po sa katabi po niyo, be ready! Value spiritual preparation. Sa lahat po ng kabataan, kung yung mga kaibigan mo, dinapuan po sila ng anointing ng pagiging barangay tanod. Ano yan? Libot Kenny, libot Keta, punta Keta. Bawat sulok ng village ninyo, napuntahan niya na. Huwag kang gagaya. Ilaan mo yung panahon mo sa panalangin, sa prayer, sa pagbasa ng Bible. Yun po yung sekreto ni Bishop. No? At lagi niyang binabanggit po yan sa amin. Ano po? Ihanda ang sarili. Number 3 po, ano tayong magiging kagamit-gamit kay God sa taong 2025. Always humble yourself before God. Ito po yung isa sa points ni Bishop doon. Sabi po kasi ni Bishop, Pastor, mag-preach kahit tangat yung puso mo. Opo. Pero ito, isa-isa to sa points na pinreach po ni Bishop sa Santa Lucia. Ano po? Always humble yourself before God. Sa ating pong pagsunod sa Diyos, sa ating pong paglilingkod kay God, sa ating pong paggawa sa kalooban ni God, maraming makakapansin sa atin. People will notice you, will admire you. Ano po? Be mindful. Always bring the glory to God. Lagi mong ibalik sa Diyos ang papuri. May nilagay po ako dyan. God uses all those who humble themselves before the cross. Lahat daw po ng nagpapakumbaba sa cross ni Jesus. Boasting only in Him. Sila daw po yung ginagamit ng Panginoon. As I said, sa ating pong paglilingkod kay God, marami tayong maririnig na papuri, palakpak, appreciation sa ibang mga tao. Nakaka-bless ka naman, brother. Nakaka-bless naman yung pagsamba mo, sister. Yung paglilid mo ng worship, nararamdaman namin ang presence of God. Nakaka-bless naman yung preaching mo, kuya. Pastor, nakaka-bless yung pangangaral ng salita ng Diyos. Makakarinig po tayo ng mga papuri galing sa Diyos. Pakatandaan po natin kung bakit ka pinapalakpakan, kung bakit sila sumisigaw ng Hosanna in the highest, kaya ka na rin nilalatagan ng balabal at dahon ng ulibos. It is not because of you, kundi dahil kay Jesus. It is not you, it is Jesus. Bakit ko po yan binabanggit? Ano po? Sapagkat nabasa ko po yan sa Mark chapter 11, verse 7 to 10. This is the triumphant entry of Jesus to Jerusalem. At sa kanyang pagpasok sa Jerusalem, nangangailangan po siya ng batang asno na gagamitin niya sa pagpasok niya sa Jerusalem. At ang sabi po niya sa dalawang disciple, punta kayo sa kabilang nayon. Merong asno doon, batang asno. Dalhin niyo sila dito at sasakyan ko siya. Sabi po sa verse 7, dinala nila kay Jesus ang batang asno, matapos isapin sa likod nito ang kanilang balabal, ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Samantalang ang iba na may pumutol na mga dahon ng sanga ng kahoy at iyon ang kanilang nilatag sa daan.
ang mga tao sa unahan at sa ulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating Ama, amang si David, purihin ang Panginoon sa kataas-taas. Kung kayo po yung asno, anong mararamdaman ninyo? Pinapalakpakan ka ng tao, nilalatagan ka ng red carpet. Oh, nakaka-amaze naman. Ay, magaling talaga ako. Anointed talaga ako. Gifted talaga ako. My brothers and sisters in Christ, it is not you. It is Jesus. Be humble before God. Maging mababa ka lagi sa harapan po ng Diyos. Paki-remind po yung katabi mo, maraming makaka-notice sa iyo sa paglilingkod mo kay God. Pagkasabi po sa Kanya, it is not about you. It is Jesus. Ano po? Nung tapos na po yung triumphant entry ni Christ, isinoli na po yung asno dun sa nagmamay-ari. At meron siyang nakatabing asno dun po sa kulungan. Ang sabi po ng asnong to, batang asno, bakit hindi na ako pinapansin ng mga tao ngayon? Bakit hindi na sila sumisigaw ng Hosanna, Hosanna in the highest? Bakit hindi na sila naglalatag ngayon ng red carpet sa aking harapan? Sabi po ng kaibigan niyang asno, kasi you become ordinary without Jesus. Hindi ikaw ang pinapalakpakan, kundi si Jesus. Pakisabi sa sarili mo, it is not you. It is Jesus. Be humble. My brothers and sisters in Christ. Minsan po may nakita akong sticker. Ano po? At nakalagay po doon sa kotse, stay humble. Nakakita na kayo noon? Stay humble. Sabi ko, hindi ko gusto yung sticker. Kasi pag sinabing stay humble, you consider yourself as humble, all you have to do is to stay humble. Alam niyo po ba kung sino yung model natin ng pagiging humble? Walang iba, kundi si Jesus. At kung ihahambing natin ang ating sarili kay Jesus, ni katiting ay wala pa tayo sa pagiging humble. Never consider yourself as humble. Malayo pa ang babiyahihin, malayo pa ang lalakbayin, malayo pa ang lalanguyan para maging katulad tayo ni Jesus. Don't stay humble. Be humble. Amen? Pakatandaan po natin to, laging may magandang balik sa atin ang paglakad ng may kababaan. Laging may balik sa tao yung paglakad po ng may kababaang loob. Anong sabi po ng Luke chapter 14, verse 11? Sapagkat ang nagmamakataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Anong sabi po ng Bible? Ang nagmamakataas daw po ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas. Lagi po nating tandaan na sa mata po ng Diyos, ang daang pataas, nasaan? Nasa daang pababa. Ang daang pataas, ang daang pababa ay nasa daang pataas. Kapag proud ka, mayabang ka, wala kang ibang pupuntahan kundi ang pagbagsak. Pero kapag humble ka, mababang loob, wala kang ibang pupuntahan kundi ang pataas. Pwede ba natin palakpakan po ang Diyos? Lagi pong may magandang balik sa tao ang paglakad po ng may kababaang loob. Ang sabi nga po ng Itbulaga dati, ang spaghetting pataas ay nasa spaghetting pababa. The only way to go up is to go down. The only way to go down is to go up. Ang sinumang nagpapakamataas ay ibababa.
At ang sino man pong nagmamakataas ay ibababa. Ano po? Number 4 po, paano tayo magiging kagamit-gamit, no, kay God sa taong 2025? Huli po, stay away from sin. Lumayo ka sa kasalanan. Ano po? Ang paglayo po sa kasalanan ay gagawin tayong matalas at kagamit-gamit sa kaharian po ng Diyos. Lahat po ng ginagamit po ni God ng matindi, no? Lahat sila lumalakad ng tama, lumalayo sa kasalanan. Now, sabi po ni Paul kay Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 22 to 21. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, in a large house, there are things made of gold and silver, but there are also things made of wood and clay. Some of these are used for special purposes, others for ordinary jobs. Ang sabi po ni Pablo, sa loob ng malaking tahanan, maraming kagamitan sa loob. Or we can interpret this, sa loob ng simbahan, marami ang iba't ibang klase ng kagamitan. And in verse 21, sabi po ni Pablo kay Timoteo, the Lord wants to use you. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, the Lord wants to use you. Gusto kang gamitin ng Diyos ng matindi sa taong 2025. The Lord wants to use you for special purposes. Make yourself clean from all evil. Gawin mong malinis ang iyong sarili. Stay away from sin. Then you will be holy and the Master can use you. You will be ready for any good work. My brothers and sisters in Christ, a holy vessel is a useful vessel for the Lord. Kahit naman po tayo, kakain po ba kayo sa isang platong kinainan ng iba? Kakain po ba kayo sa kinainan ng iba? Iinom po ba kayo sa basong ininuman ng iba? Hindi natin gagamitin po yan. In fact, ang gusto natin malinis. Iinom po ba kayo sa labak? Siyempre hindi. Iinom tayo mineralized, distilled water. Same thing to God. Naghahanap siya ng mga clean vessels para gamitin po niya, no, sa iba't ibang uri ng panahon. If you want to be useful and not to be useless to God, stay away from sin. Lumayo po tayo sa pagkakasala. Amen. Maging babala po sa atin ang buhay ni Samson. Kilala niyo po si Samson. Ang ganda ng plano ng Diyos sa kanya. Ang ganda ng destiny na nilatag ni God sa kanya. Pero merong problema si Samson. Ano yan? The lust of the flesh. Sin. Nabubuhay sa pagkakasala. How can a strong man become weak? Napakalakas niya. Pero bakit siya naging mahina? It is sin. Kasalanan ang nagpahina kay Samson. Namatay po siyang kalunos-lunos. Naging miserable ang buhay ni Samson. Maging babala po si Samson sa atin, mga magulang po at kapatid. Ang Biblia po, hindi lang naman yan puno ng mga promises ni God to claim, to possess. Kundi punong-puno rin yan ng mga babala na dapat bigyang pansin ng bawat isa po sa atin. Pakiremind ang sarili mo, stay away from sin. If you want to be useful for God this 2025, stay away from sin. Sa akin pong pagtatapos, napansin ko po, pagdating po ng hapon, madaming mga taong pagod. Napansin po ba ninyo? Yung katabi mo, pagdating ng hapon yan, galing ng trabaho, pagod yan, sigurado po ako.
Pagdating ng hapon, madaming taong pagod. May mga napagod ng walang katuturan. Actually, kahit wala kang gawin maghapon, manood ka lang ng Netflix, mga 5 siguro maghapon. After manood ng 5 sunod-sunod na movie sa Netflix, pakiramdam, ay, kakapagod. May mga napagod po ng walang katuturan. May napagod ng walang kabuluhan. Pero may napapagod ng may malalim na dahilan. Pakitingin nyo yung katabi mo, ikaw yun. Mapapagod ka rin naman sa ayaw at sa hindi. Maganda na po yung napagod tayo ng may katuturan. Maganda na po yung napagod tayo ng may malalim na dahilan. Sa ayaw at sa hindi ng tao, tatanda din naman po ang bawat isa po sa atin. Pakitingin nyo po yung katabi nyo. Hindi po ganyan dati itsura niyan. Walang linya dito, walang linya rito. Habang nagkakaedad, patanda ng patanda. Kukulubot ang ating balat, whether we like it or not. May mga tumanda ng walang dahilan, ng walang malalim na dahilan. Pero marami po ang tumanda ng may malalim na dahilan. May katuturan yung kanilang pagtanda. Sa ayaw at sa hindi, manghihina po ang ating katawan. Ako po, nung ako po'y 20 plus, yung malaking speaker, kaya ko buhatin. Yung B3 dati, pag isasakay namin yan doon sa taas, kaya ko mag-isa. Sabi ni Pastor Oliver, baka mabalili ko doon. Kaya ko yan. Ngayon, pwede ko na kaya. 40s na ako eh. Yung lakas ko noon, hindi na siya katulad ngayon. Whether we like it or not, manghihina at manghihina pa rin. Manghihina ka na rin naman, whether you like it or not, manghina ka na dapat ng may malalim na dahilan at may malalim na katuturan. Maganda na po yung nanghina tayo. Maganda na po yung tumanda tayo. Maganda na po yung nangulubot yung mukha natin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaysa tumanda ka, nanghina ka, napagod ka ng walang dahilan. Pagdating ng hapon, mapapagod at mapapagod na rin naman po tayo. Mapagod na tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Can I have an amen? Serve God. Be useful to God. Maging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Let me end with this po. Alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano? Taas niyo po kamay, lahat ng kapwa ko Kristiyano, taas ang kamay. Pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano. Hindi po yung mamatayan ng magulang. Masakit po yun. Ako po, naranasan ko a year ago, namatayan po ako ng nanay. Masakit. Hindi rin po yung mamatayan ng anak, namatayan din po ako ng anak. Walang kasing sakit. Pero alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano? Yung ang Diyos kikilos sa isang panahon, pero hindi ka kabahagi ng pagkilos. Imagine the pain of regrets. Si God, kumilos siya sa isang panahon, pero hindi ka kabahagi ng pagkilos ng Diyos sa panahong yun. Imagine, you are the light of the world, you are the salt of the earth, and yet wala kang contribution sa existence mo sa mundo po. Para sa akin, yun yung pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang Kristiyano. Nakikilos ang Diyos sa isang panahon, pero hindi ka kasama sa pagkilos ng Panginoon. Alam niyo po, may magandang ginagawa ang Diyos sa taong 2025. At ang gusto ni God, kabahagi ka ng pagkilos na gagawin niya sa taong 2025. Huwag mong palalampasin, magulang ko't kapatid. Be useful to God this 2025. Arise and build. Ang ibig sabihin niyan, mas lalo kang magiging kagamit-gamit sa Panginoon sa taong 2025. Amen?
Bago po tayo mag-pray, let me read this po. Sinulat ko kanina ba pong nagpipreach si Bishop. Minahal po tayo ng Diyos. Pinakitaan ng kanyang kabutihan. Kinahabagan po niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat. As I said, hindi tayo bagay sa Diyos. Putik tayo, basahan tayo, napakarumi natin sa harapan ng Diyos. But because of the grace of God, gusto pa rin tayo ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. And no one can separate us from the love of God. Wala kang magagawa sa mundong ito na pwedeng magpahindi sa Diyos sa'yo. O magpa-turn down o magpa-turn off kay God sa'yo. That is grace. Kinahabagan po tayo ng Panginoon. Ibinigay po niya ang buhay niya para sa atin. Marapat lang po that we should live to the one who died for us. Marapat lang po na mabuhay tayo doon sa namatay para sa atin. Mabuhay para kay Kristo. Hindi tayo karapat-dapat, pero binibigyan pa rin tayo, binigay pa rin ni God sa atin ang ating pong buhay. Ang kanya pong buhay. And the least that we can do is to live to the one who died for us. Mabuhay po tayo para kay Jesus. Samahan niyo po akong tumayo. Thank you, Jesus. Just lift up your hands towards heaven. Maging panalangin mo sa Diyos na sa taong 2025 po, Lord, use me. Ayoko pong matulad doon sa mga kagamitan na nakita ko that once upon a time, they are useful, Lord God, but today, they are useless. Ayoko pong maging useless sa iyo pong kaharian. Count me in, Lord. Maging panalangin mo po yan sa puso mo. Sa umaga pong ito, Lord, I want to be useful this 2025. Thank you, Jesus. Just make it, this song po, a personal prayer. Thank you, Jesus.